Tapos, at walang misa kung walang pare. Oo. So parang nagko-connect sa isip ko, sabi ko, pwede kaya akong magpare para hindi mawala si Jesus? Ang ganda. Parang gano'n. One time, may nasabi yung katekista that really caught my imagination. It stirred up yung imahinasyon ko. Kasi ang sabi niya, kailangan pagpapasok kayo ng simbahan, huwag niyo kakalimutan, mag-genuflect kayo. So, bakit kayo mag-genuflect? Kasi nandyan si Jesus. Sabi ko, nandyan si Jesus? Anong ibig kaya sabihin nun? Sabi niya, para malaman ninyo kung nandyan si Jesus, tingnan ninyo kung nakasindi yung ilaw, yung vigil lamp sa tabi ng tabernakulo. Ganon. So pag nakapatay yun, wala si Jesus. So nagko-connect na ako. Logic. Yes. Oo, sabi niya, pag nakasindi yan, nandyan si Jesus. Ganon. Pwede, that caught my attention. Sabi ko, dadalawin ko siya. So, inaraw-araw kong pagdalaw sa kanya. At palagi naman may kandila. Laging nakasindi yung kandila. So, on my way to school, kasi sa gitna, simbahan, tapos ito yung bahay namin, ito yung eskwela. So, hindi ka pwede na magpunta ng eskwela na hindi dumaan sa simbahan. Ganon. So, on my way to school, daan muna simbahan. On my way back home, daan muna ng simbahan. And my objective every day was just to check kung nandiyan si Jesus. Hindi ko man alam paano magdasal, ano sasabihin sa kanya. Natutunan ko lang yung Our Father, Hail Mary, Glory be. Pero yung personal na pakikipag-usap, wala pa ako doon. Pero, yung papasok ko ng simbahan, pag nakita ko nakasindi yung vigil lamp, parang ang ligay na pakiramdam ko. Parang, nandiyan ka. May joy po. Oo, parang nandiyan si Jesus. Hello po, parang gano'n. No? Parang feeling ko nag-hello din siya sa akin. At enough na yun sa akin. How did I know na prayer na pala yun? Parang maramdaman mo yung that spiritual bond. No? Kaya nilulook forward ko yun, gano'n. Parang na-build ang isang relationship. Until one time, dumaan ako ng simbahan, nakapatay yung vigil lamp. Tapos nakabukas yung tabernakulo. Nagpanik ako talaga. Tapos umiyak ko. Sabi ko sa nanay ko, nawawala si Jesus. sabi ng nanay ko, napapano itong batang to? Bakit mawawala si Jesus? Sabi niya, sabi kasi nung teacher namin ng catechism, pag patay yung ilaw, wala si Jesus. Ganon. Tapos nakabukas yung nung tabernakulo. Sabi ng nanay ko, oo. Kasi nagkasakit yung parish priest natin. Na ospital, walang kapalit, kaya walang misa, kaya wala si Jesus. Pag walang misa, wala si Jesus? Nag-connect na naman. Nag-connect na naman. Tapos, at walang misa, kung walang pare. So parang nagko-connect sa isip ko, sabi ko, pwede kaya akong magpare para hindi mawala si Jesus? Ang ganda. Parang gano'n, no? Hindi naman ako sinerious ng parents ko kasi prior to that... Tinanong niyo po yan verbally? Yeah, tinanong ko. Sabi ko, Nay, pwede ba akong magpare? Sabi, napakabata mo pa, sabi ng nanay. Anong age po ito kay Denel? I'm talking about 4 years old. 4 years old. That early. Yung memory ko, even from 3 years old, very vivid. Lahat yun nakatanim. Catch the full interview on our social media page, Limang Siglo on YouTube. Prefer listening on the go? Stream it now on Spotify.